Central Bank Governor Benjamin Diokno sinampahan po ng kasong GRAP kasama ang ibang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ikaugnay ng 1.775 billion contract para po sa National ID. Walang puknatang corruption, ano po? Sa administrasyon ni Digong nyo. Sabi ko na sa inyo kagabi, walang transaksyon na pinasok itong pamahalaang ito na hindi po nabahiran ng katiwalian. Bueno, ito ho, merong isang grupo na tumututol o lumalaban sa korupsyon sa pamahalaan, sa mga katiwalian sa pamahalaan, ang naghain ng reklamo sa ombudsman laban po sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito po na mga kinasuhan nila, mga kaibigan, ay pinangungunahan ni Central Bank o BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno. Dahil sa umano'y maanumalyang kontrata sa isang dayuhang kumpanya para po sa paggamit ng equipment at mga materyales upang makapag-produce ng Philippine Identification Cards. Ito ay sa ilalim ng National ID System. Ayon ho dito sa nagngangalang Ricardo B. Fulgencio Deport, siya po ang tagapangulo ng grupong Stop Corruption Philippines Incorporated, na naghain po ng reklamo. Sabi niya, hindi raw po, yun daw pong bidding process, yung proseso sa subasta para sa gagamiting equipment at materyales dito sa Philippine ID cards, tad-tad po ng questionableng mga ibig sabihin paglabag sa batas. Dahil ang Bids and Awards Committee, kasi lahat ng tanggapan ng gobyerno, meron niyang tinatawag na BAC, BAC. Nang ibig sabihin Bids and Awards Committee. Yan po yung magsasagawa ng subasta sa lahat ng ahensya ng gobyerno sapagkat meron silang kanya-kanyang BAC, lahat ng opisina ng gobyerno. Para sa mga pagbili nila, pagpasok sa mga kasunduan, at meron tayong tinatawag din na procurement law. Di ba nga, yung walang yan si Erap nung araw, natatanda natin na may pinapakiusap na kontratang malaki dyan sa Maynila nung nakabalik na mayor si Alfredo Lim noong 2007. Ano sabi ni Erap kay Mayor Lim? Pinapipirmahan yung kontrata sa basura ng kanyang pamilya. Kumpanya ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, alam naman ninyo, sa mga lungsod, ang pinakamalaking pondo riyan yung po sa basura. Ngayon, sabi ni Mayor Lim, hindi ko maaaring pirmahan yan. Yan yung kinagalit niya kay Lim, di ba, ni Erap. Para doon sa mga hindi nakakalam, ito'y kasaysayan nito. Maraming hindi nakakalam nito. Pero ito'y matagal na nating binabanggit sa ating programa. Dapat hindi tayo
nakakalimot, di ba? Yan ay mga halimbawa. Dito ninyo makikita kung sino ang matinong opisyal sa gobyerno at walang hiya. O edi, sabi ni Erap pirmahan mo niya. Sabi ni Mayor Lim, pinag-aralan na ng kanyang opisina. Hindi ko niya maaaring pirmahan yan sapagkat meron pa yang existing na contract sa lungsod ng Maynila. Yung merong kakontrata ang Maynila sa basura na hindi niya pwedeng kansilahin sapagkat yun ay meron pang existing contract. Dahil pagka yun ay kanyang kinansila, ang sabi niya, madidimanda ko. Alam naman ninyo si Lim. Bukod tangi, marami naging kaso si Lim, pero hindi ho nagkakaso ng graft and corruption, mga kaibigan. So, ang tagal niya sa gobyerno, kahit saan, hindi siya nagkaroon ng kasong may kinalaman sa katiwalian. So ngayon, nung sabihin ni Mayor Lim kay Erap yun, alam niyo sabi ni Erap, nung ako mayor lahat napipirmahan ko Alam niyo sabi ni Mayor Lim, kasi pare, nung panahon mo, wala pang procurement law. Yun, mga kaibigan. Kasi po, nagkaroon ng batas procurement law. Ano yung procurement law? Diyan nasasaad ang lahat ng tuntunin na dapat sundin sa pamahalaan at ng mga nasa pamahalaan kapag sila ay papasok sa anumang kontrata o kasunduan, lalo na sa pagbili, mga pagpapagawa, yan. Ang tawag dyan ay bidding. Kailangan, yun ang isa doon sa procurement law. Kinakailangan, ang mga transaksyon na yan ay dumaan sa tinatawag na bidding o subasta. Diba? Magpapatawag ka ng public bidding. Ngayon, yan ang unang-unang namamahala dyan sa mga tanggapan ng gobyerno, yung tinatawag na Bids and Awards Committee o BAC. Ito sinasabi ngayon dito sa kasong isinampa laban dito kay Benjamin Diokno. Sino ba si Benjamin Diokno? Doon sa mga hindi nakasubaybay sa atin. Nung itong si Presidente Digongno ay maluklok sa pwesto, mga kaibigan, isa sa pinili niya, di ba, itong si Diokno, na unang naitalaga sa Department of Budget. Basta talagang sa corruption sabit lagi ito mga kaibigan nung italaga yan sa DBM, sa mga hindi pa nakakasubaybay sa atin noon, pag-upo nitong si Presidente Digongno, ano sinasabi natin araw-araw? Kinuha mo yan si Diokno. Hindi mo ba alam na isa yan sa mga kasama ni Erap? Kaya bumagsak ang administrasyon ni Erap. Di ba? Sino pa kasama? Yan si Leonor Briones. Baka hindi nyo na natatandaan. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, ang sabi natin, jinx yan malas yan Hindi ba natatandaan ninyo nung nakaraang taon naimbestigahan yan, di ba? Sa Senado, nabulgar yung pamilya niya ang kumikita at nakikinabang sa mga kontrata
mga infrastructure projects sa DPWH sa pondo ng mga mambabatas na magnanakaw. Eto na naman ngayon. Kaya inilipat yan diyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, ito ang sabi ni Ricardo Fulgencio IV na tagapangulo ng Stop Corruption Philippines Incorporated o SCOPI na naghain ng reklamo. Ang sabi niya na ang proseso sa bidding para sa equipment at materyales ng PhilID cards tad-tad ng paglabag, mga kaibigan. Dahil ang Bids and Awards Committee ng Bangko Sentral ng Pilipinas Security Plant Complex na siyang in charge sa pagbili ng mga materyales para sa gagamiting card, specified a brand name. Anong pangalan? Ini-specify Inilagay ng Bids and Awards Committee, mga kaibigan, yung pong pangalan ng kumpanya, na doon sa kanilang nitong Bids and Awards Committee ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mantakin ninyo, bidding ba yun? Hindi bidding yun. Kasi required dito dumaan sa bidding. Bakit mo lalagyan ng pangalan ng kumpanya? Di nakadesenyo na rin sa kumpanya. Magsusubasta ka pa lang Di ba? Magpapabidding ka pa lang Bakit nandun ang pangalan ng kumpanya? Mga kaibigan. Ito'y kailangang dumaan sa tinatawag na bidding. Sa gobyerno kasi, meron ding mga kontrata na na hindi kinakailangang dumaan sa bidding. Kung ito ay mababa sa halagang 1 milyon, mga kaibigan, hindi na kailangan dumaan niya sa bidding. Yan ang pagkakaalam natin. Bakit ini-specify yung pangalan? Labag yun sa tinatawag na procurement law. Sabi ni Fulgencio, yung specifications in the BSP's technical specifications and terms of reference show a specific reference to a brand name, that of Kinegram. Sabi niya, the Government Procurement Reform Act provided that reference to brand names shall not be allowed. Yun na nakalagay sa batas mga kaibigan sa Procurement Reform Act. Reference, yung tutukuyin mo, yung pangalan o brand, ay hindi po pinahihintulutan sa batas. Which was contrary to what he said was what SPC did. Ayan po. Specifying any brand name is not allowed in the GPRA. Yun yung batas, GPRA. Ayon dito sa naghain ng demanda, Section 18, sa Section 18 ng batas was unequivocal. The fact that the respondents specify the brand name Kinegram is without doubt
a transgression of the law, mga kaibigan. Kaya wala pa tayong narinig dito na transaksyon na na hindi hinaluan ng katarantaduhan ng mananakaw o paglabag sa batas. Dahil kapag meron kang nilabag sa batas, katulad niya sa procurement law, graft case yan Pag nanakaw na yan mga kaibigan At maliban dito kay Jokno, ang iba pang mga opisyales ng Bangko Sentral ng Pilipinas nakasama doon sa inihaing kaso na inakusahan ng paglabag sa procurement law and committing graft ay sina Prudence Angelita Casala. Siya po ang chairman ng Bids and Awards Committee ng Central Bank o ng Bangko Sentral. Central Bank tayo ng Central Bank. Iba na pangalan yan Bangko Sentral ng Pilipinas. Sino pa? Rogel Joseph Del Rosario. Director po ito. Carl Cesar Bibat. Acting Production Manager. Parang pelikula. Production Manager. May acting pa. Di ba? Pelikula yan Si Marian Santos, BAC Vice Chairperson. Ito yung mga kasabwat ito. Salvador Del Mundo, BSP Bids and Awards Committee Member. Giovanni Israel Hoson, BSP Bids and Awards Committee Members. Dapat binabanggit ang pangalan para sumikat. Di ba? Sumikat sa pagnanakaw. Ayan po. Si Fulgencio ay nagsabi rin na ang mga opisyal ay pinaboran itong OBD Kinigram ad. Kaya inaward ang kontrata para sa paggawa nito pong PhilID nang walang public bidding. At sabi niya, ang 1.75 billion contract ay inaward in violation of procurement rules. Maliwanag This nefarious act was embedded in the lease of card production equipment and lease of card personalization equipment. In simple words, OBD Kinigram AG won a multi-million contract. Sabi sa madaling salita, itong OBD Kinigram AG ay nanalo ng multimilyong kontrata nang hindi dumaan sa required public bidding. Nililiwanag. Ito pag binasa ninyo, para dun sa mga, kasi maganda pagkakahanay malinaw na malinaw. Kaya pagka kayo nagbabasa, maliliwanagan ninyong mabuti kung ano yung ginawang paglabag sa batas. Di ba? At, citing cost records, ang sabi niya, more than 900 million ang babayaran sa Kinigram AG para sa materyales. Pagkatapos, ay meron pang mahigit sa 841 million para sa polycarbonate. Siguro ito yung polycarbonate. Yan siguro yung
klase ng materialis na gagamiting ID. Di ba? Yung ID mismo. Pero yung equipment nito, babayaran din ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng halagang 900 million. Hindi na mahagilap si Jokno ng mga nag-report nito Bali ba, bago lumabas itong balitang ito, si Jokno na di ba nagpaalam na maglilib muna dahil daw sa para siya ay tanggalan ng blood clot pagkatapos na magkaroon ng aksidente, minor accident. Baka naman matuklasan dyan sa ugat niyan. Di sa ugat yun, di ba? Blood clot Pwede sa ulo. May mga ugat sa ulo Mga kaibigan yan yung tawag dyan? Yung, tawag doon? Yung may nagbabara sa ugat? Yung pag pumuputok yun Pag pumutok yun, may stroke ka na Yung kinamatay ni Fernando po, gano'n, di ba? May tawag doon, ano yun? Nakakalimutan natin yan baka pagbukas ng doktor ng ano niyan, aneurysm, yan yun baka buksan yan, ang nakabara doon, makita pera. Para si Gloria nun, di ba, inoperahan daw sa likod. Nung buksan ang likod ni Gloria, doon pala nakatago yung mga pera. Mga walang iya kayo. Ano sasabihin ninyo walang corruption? Ang liwaliwanag niya, no? Walang procurement. Direktamente na dun sa, di ba, Beach and Award, siguro, yun na yung pinaka-final nila. Wala naganap na bidding. Nakalagay dun yung pangalan ng kumpanya. Paano ka magpapabid nun? Bawal nga maglagay di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang pinag-iinitan mga estudyante sa UP. At kung saan saang universidad, tinatakot. Kasi daw baka raw, ito raw mga eskwelang ito dyan daw nagre-recruit yung MPA. Kasalanan ba nung nire-recruit yun? Di ba? Parang yan, illegal recruitment Hulihin mo yung illegal recruiter. Bakit mo hulihin yung biktima? Ang kailangan yung gawin, paganahin nyo yung utak nyo. Yun ang hirap sa mga nasa gobyerno ngayon Hindi nila nalalaman, binigyan sila ng utak para gamitin. Hindi para gawing dekorasyon. Mga kaibigan. Isipin mo, di mag-isip kayo ng paraan. Paano kayo makagagawa ng paraan upang hindi maligaw ng landas yung mga estudyante? Hindi ba? Yun ang gawin ninyo. Hindi nyo magawa Kasi bakit sila nahihikayat? Bakit may mga nahihikayat na sumama? Mamundok. Kasi totoo yung nangyayari na sinasabi. Alam niyo naman ang pagdoktrina ng mga kaliwa yung kahirapan, yan ang iano sa tao. Yung injustice, kamukha nito. Paano hindi mag-MPA yung mga tao?
nakikita walang katarungan. Hindi ba? Oh, yan nga yung sinasabi ni mga nagre-recruit eh. Mga kaibigan, kaya madaling matangay. Itong mga kabataan. Hindi nila nakikita kagad kung yung tunay na agenda. Di ba? Sa likod noong mga ginagamit na doktrina sa kanila. Mga kaibigan. Isipin mo ito, laking kalokohan ito. Dinismiss dahil for lack of probable cause. Na ang sabi, yun daw mga pinagbasihan ni Kicho nung abogadong naghain ng formal na reklamo labang kay Coco Pimentel ay ibinase lamang sa news report. Kahit ba news report yun, totoo nangyari yun. O hindi ba itong ombudsman, madalas natin sinasabi, ano tungkulin niyang ombudsman sa katotohanan lang? Pagdating sa pagkakaso para makasuhan yung mga magnanakaw. Hindi naman kailangang may formal na mag-complain sa kanila. Base lamang sa report. Halimbawa, may sinulat ka sa periodiko kahit kapraso lang. Nasa ganitong tanggapan may mataas na opisyal. Nagnakaw itong hinduropot na ito. O kung ano mang kasalanan niya. Kahit di mo siya pinangalanan. Sa totoo lang, kung talagang magtatrabaho ang ombudsman at susundin nila ang kanilang mandato, mga kaibigan, hindi na kailangang, kung talagang ang nasa sa isip nila, ang intensyon nila, tulungan ng ating bansa na malipol ang mga magnanakaw, kawatan sa gobyerno. Kapiraso lang. Ano ba gagawin nila? Hindi naman nila kaagad kakasuhan ka eh. Gagawin lang nila yung tungkulin nila eh. O pag nakita mo, isang opisyal sa ganitong lungsod, di sulatan kaagad ng ombudsman, may kapangyarihan silang gawin yun. Na kung tawagin ay motu proprio. Mga kaibigan, pwede sila sumulat. Binabanggit itong lungsod mo, may isang opisyal dyan na nasangkot sa kickback sa ganitong transaksyon. Patingin nga nung kopya nung naging transaksyon nyo, susulat lang sila eh. Hingi sila nung kopya eh. Magsisimula sila ron eh. Hindi na kailangan mag-provide ng additional evidence or information ang sumulat. Pero pwede nang umaksyon, motu proprio ang ombudsman. Anong sasabihin mong, di lalo ito, kaya nga yan na periodiko sapagkat totoong nangyari yan. Ngayon, kung na-dismiss ito, dinismiss nila ngayon, itong kaso kay Coco Pimentel dahil ang pinagbasihan lang daw ng abogado, periodiko. Mga kaibigan, ibig bang sabihin, ito ngayon, si Coco Pimentel, pwede niyang idemanda yung ospital? Yung mga doktor na nagsalita laban sa kanya? Pwede niya ba idemanda? Yung administration ng Makati Medical Center, pwede niya bang idemanda? Dahil doon sa kanilang statement? Mga kaibigan, hindi niya pwedeng idemanda. Bakit? May result ng testing eh. Kaya siya nag-positive na sinwab test siya eh. Gagong piskal ang gumawa nito, mga kaibigan. Nagbabayad tayo ng mga ganitong klase ng piskal. Ang sinusweldo, napakalalaki. Base raw sa periodiko. Kahit na yan ay nagbase sa periodiko, kung yan ay totoong nangyari. Tungkulin nyo ng piskal. Sana pinakuha ng piskal. Nasaan yung kwan?
yung swab test mo, Senator Pimentel. Anong petsa ito? Wala sinadya Talagang ibinitin lang Tapos, nung malamig na, pinalamig lang, tsaka nila nilabas. Ako, wala akong against dito kay Coco Pimentel. Pero ito, magandang example Hindi naman sinabing ibilanggo nyo yan. Hindi naman sinasabing hinahanap ng taong bayan, bitayin nyo yan, o kaya ibilanggo nyo yan. Makakita lang ng parusa. Di ba? Na totoo naman dapat siyang parusahan sapagkat gobyerno nagpapatupad ng batas Sa batas, lahat tayo sakop doon. Lahat ng tao, kaya nasa gobyerno ka, kaya wala ka sa gobyerno. May batas lahat yan, mga kaibigan. Sipin ninyo, ito na yung pagkakataong ipakita nila Kaya sino maniniwala sa inyong walang human rights violation? Paniniwalaan pa ba kayo? Lalo ngayon, nakaupo na si Biden. Naantay na lang natin. Ano mangyayari? Si Ka-Percy Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Sip mo, sayang ang mga tinapos. Nag-aral ka ng abogado, ang tagal. Gagamitin mo lang sa kalokohan. Tapos nasa gobyerno ka pa man din, sumusweldo ka pa man din, pinasusweldo ka ng taong bayan. Gaano karami yung bilangin ninyo na hinuli nila dahil hindi pagsusot ng face mask. Diyan sa Quezon City, di ba, yung meron pa yung nagtitinda ng isda. Binugbog Pinaghahataw ng mga hinduropot na barangay kupal. Diyan sa Quezon City. Nakakapiranggot yung kapangyarihan Lintik in-exercise Nag-exercise ng authority. Sipin mong gulpihin mo yung nagtitinda ng isda. Paglabag sa protocol. Yun ba ang katumbas na parusa sa paglabag sa protocol? Bakit ito? Ito formally. Pinailan ng kaso Ito na yung mga pagkakataon na dapat pinakikitang gumagana ang batas Kaya wala na kayong credibility itong gobyernong ito, itong administrasyong ito. Saan magnanakaw ng credibility ito? Yun ang hindi nila kayang nakawin ngayon. Yung credibility. Yung pera nananakaw nila. Pero yung kredibilidad, magnakaw kayo niyan para bumalik ang tiwala ng taong bayan. Ewan ko kung saan kayo kukuha. Si Ka-Percy Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Coco Pimentel! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal
mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong